Amen. Isang magandang gabi po sa bawat isa sa mapagpalang araw. Narito po muli ang ating PBB Live. Ang ating pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Max Chavez. Sa inyong lahat ay nag-aanyaya na tayo na po sama-sama dumako sa paanan ng ating Panginoon at ating pong tanggapin ang banal na aral na inihanda ng Panginoon para sa ating lahat. Salamat sa Panginoon sa bagong araw na kaloob niya sa ating lahat, sa kalakasan at sa patuloy na bagong buhay na binibigay sa atin ng Panginoon araw-araw. Tunay na napakabuti ng ating Panginoon, patuloy niya tayong iniingatan, patuloy na tayong kinakalinga ng ating Diyos araw-araw. Kung kaya bumabati po tayo sa bawat isa ng isang magandang gabi sa mga kasama natin sa gitna ng silangan at sa mga kasama po natin sa Pilipinas at iba't ibang bahagi ng mundo. Magandang umaga sa inyo, tanghali o hapon. Ano man po ang inyong time zone ngayon sa oras na ito. Amen. Tayo na po sa presensya ng ating Diyos. Sa simulan po natin ang ating pagbubulay-bulay na salita ng Panginoon. Habang tayo po marahil ay nagpapahinga o kaya naman ay naghahapunan sa mga kasama natin sa gitna ng silangan, mainam na tayo po ay maglaan ng ilang minuto sa pakikinig sa kanyang mga banal na salita. Napapakinggan o nakikinig? Alam niyo po yung word na yan ay bagamat sa biglang basa o biglang tingin natin ay pareho, subalit magkaiba po ang kahulugan ng napapakinggan o nakikinig. Kasi iba daw po tayo yung nakikinig o pinapakinggan o nakikinig. Ang napapakinggan ay sa English ay listening at ang nakikinig naman ay hearing. Katulad po ngayon, tayo ay naririto sa PBB Live. Ito po ba ay napapakinggan lamang natin? O sadyang ang tayo ay nakikinig. Kapag napapakinggan, ang ginagamit lamang po natin yung ating tainga, yung ating sense of hearing. Dumadaan sa ating tainga, subalit kapag nakikinig, hindi lamang ating mga tainga ang ating pong ginagamit, kundi maging ang ating puso at ating isipan. Ito po yung pagkakaiba ng dalawang salita na iyan. At ito po nais nating tignan at pagbulay-bulayan sa araw na ito, sa oras na ito. Kung tayo ba ay sadyang talagang nakikinig o pinapakinggan lamang natin, lalo tigit ang salita ng Panginoon. Araw-araw, meron po tayong PBB Live at sa iba nating mga kasamahan, meron silang kanya-kanya mga personal meditation perhaps, o kaya naman meron tayong mga pag-aaral na dinadaluhan every now and then kahit tayo ay naka-lockdown. Ay meron pa rin naman tayong mga tinatawag na mga online pag-aaral. And I do believe yung mga kasamaan po natin na naririto ay meron din po tayong pag-aaral sa salita ng Panginoon. At ito hindi lamang sa mga salita ng Panginoon, kundi maging sa personal nating buhay. Every time we are engaged in a conversation, iba po yung pinapakinggan lang sa nakikinig. For example, kapag kayo ay may kausap, may sinasabi sa inyo ang inyong esposa, esposo, o kaibigan, o kapatiran, o sino pa man, o sa trabaho. Kayo ba ay sadyang nakikinig o pinapakinggan lang yung kanyang sinasabi sa iyo? Yan, so ito po ay napakahalagang alam natin. Kasi kadalasan, lalo na sa salita ng Panginoon, pinapakinggan lang natin, pero hindi natin sadyang dinirinig.
Dahil kapag dinirinig po talaga natin, ay taimtim natin itong pakikinggan at isa sa puso at higit sa lahat, susundin, gagawin, ipapamuhay. So nais po nating buksan sa banal na kasulatan ng Panginoon sa 1 Samuel chapter 3. Mula po sa verse 1 hanggang verse 10. Ito po ay familiar account na marahil ay nabasa na ng iba, na pag-aralan, na pagbulay-bulayan. Subalit maganda po ang ating balikan at muli ay sa tulong ng Panginoon ay alamin natin kung ano yung aral na nais ng Diyos na mapakinggan natin o matanggap natin, matutunan natin sa bawat isa na naririto po ngayon. Dito po sa 1 Samuel chapter 3, mababasa po natin itong si Eli na siyang pinaka-high priest doon sa templo o sa temple, at kasama niya itong si Samuel, ang propetang si Samuel. Bata pa o si Samuel sa account na ito, hindi pa siya tinawag ng Panginoon o tinatatawagin pa lang bilang maging propeta niya. Isang binatilyo pa lamang si Samuel at siya ay naglilingkod sa templo o sa temple. Isang gabi, habang sila ay natutulog na, si Eli at maging ito si Samuel, ay may narinig na tinig itong si Samuel, sapagkat tinatawag siya ni Yahweh, ng Diyos, ng Panginoon. Nang panahong iyon, bihira na magpahayag si Yahweh at bihira na rin ang mga pangitaing galing sa Kanya. So ito yung panahon na kung saan ay walang halos mga propeta ang sumibol sa bayan ng Israel. At bibihira ng mangusap ang Diyos sa Kanya mga lingkod. Subalit sa paninimula po, kay Samuel, sa binatilyo pa siya ng mga account na ito, sa kanya muli nagsimula ang Panginoon ay nangusap sa mga lingkod niya, sa kanya mga propeta. At nung gabing iyon, habang natutulog si Samuel sa santuaryo, kung saan naroroon din ang kabanantipan, bago magmadaling araw ay may sindi pang ilawan sa santuaryo. Ang binabasa ko po ay sa 1 Samuel chapter 3. Dito na po tayo sa verse 4. At siya'y tinawag ni Yahweh, Samuel, Samuel. Narito po ako, sagot niya. At patakbo siyang lumapit kay Eli. At sinabi, bakit po? So akala ni Samuel, ang tumatawag sa kanya ay si Eli, na siyang pari at that time doon sa temple. Sinabi ni Eli kay Samuel, hindi kita tinatawag. Matulog ka na uli. Kung kaya nagbalik nga sa higaan itong si Samuel. Subalit muling tumawag o muling tinawag ni Yahweh si Samuel. Samuel! Kung kaya bumangon naman itong si Samuel at lumapit siya kay Eli at nagtanong, tinatawag po ba ninyo ako? Sinabi ulit ni Eli sa kanya, hindi kita tinatawag, anak. Matulog ka na. Hindi pa kilala noon ni Samuel si Yahweh, sapagkat hindi pa ito nagpapayag sa kanya. So itong si Samuel, hindi niya pa alam na ang si Yahweh o ang Diyos ang tumatawag sa kanya. Sa ikatlong pagtawag ni Yahweh, muling lumapit si Samuel kay Eli. So tumawag uli ang Diyos, tinatawag uli ni Yahweh si Samuel. Kung kaya sa pangatlong pagkakataon, pumunta siya uli kay Eli at ang sabi niya, narinig ko pong tinatawag ninyo ako. Kayo po ba yung tumatawag sa akin? Sa pagkakataong iyon, na-realize na unawaan ni Eli na si Yahweh ang tumatawag dun sa bata kay Samuel. Kung kaya ang sabi ni Eli sa kanya, anak, mahiga ka muli. At kapag narinig mo pang tumawag o tinawag ka, ganito ang sabihin mo, magsalita po kayo, Yahweh, nakikinig po ang inyong lingkod. Kung kaya muling ang nahiga si Samuel, at si Yahweh ay muling tumawag o muli niyang tinawag si Samuel. Samuel, Samuel. At ng oras naman iyon, sumagot si Samuel at ang sabi niya, magsalita po kayo, nakikinig ang inyong lingkod. Purihin po natin ang Diyos sa kanya mga banal na salita na ating narinig at nabasa. Mapapansin po natin, si Samuel, ito po si Propeta Samuel, binatilyo pa siya ng itong account na ito
Ito po yung una niyang narinig na siya'y tinatawag ni Yahweh, sapagkat si Samuel po ay isa sa mga itinalaga ng Panginoon bilang maging propeta ng kanyang bayan. At mapapansin po natin, napapakinggan ni Samuel ang tawag ng Diyos, subalit hindi niya alam na ang Diyos ang tumatawag sa kanya. At subalit nung sinabi niya, sapagkat yun ang payo sa kanya ni Eli, kapag muling tumawag sa iyo, sabihin mo, magsalita po kayo, nakikinig ako. Ito po yung tinutukoy po nating napapakinggan lamang sa nakikinig. Marami tayong mga napapakinggang salita ng Diyos. At lagi naman, araw-araw sa buhay natin, nangungusap ang Diyos sa atin. Alam niyo po, ang salita ng Panginoon, bagamat ngayon hindi na natin naririnig ang Diyos audibly, yun talagang naririnig mo yung kanyang tinig, pero araw-araw pa rin nangungusap ang Diyos sa bawat isa. Katulad ngayon, nakikinig tayo, ako po'y ginagamit lang na instrumento ng Panginoon, subalit ang Diyos ang nagsasalita sa atin, nangungusap sa atin. So sa ganito mga pagkakataon, ang Diyos, ang ating Panginoon, ay nagsasalita o nangungusap sa atin. Araw-araw sa ating paggising. I do believe na nangungusap ang Panginoon in a still voice. Kung tayo lamang po ay magiging sensitive sa mga tinig ng Diyos sa pamagitan ng kanyang espiritu, ng banal na espiritu, lagi at laging merong sinasabi ang Diyos sa atin, nangungusap siya sa mga kaganapan, sa mga nangyayari, sa mga circumstances in our life. And even in a still small voice, alam niyo po yon, yung alam mo na may sinasabi sa iyo ang Diyos. At that very moment, at anumang oras, yung merong kang sa iyong within you, na merong sinasabi ang Diyos sa iyo. Kung kaya sa bawat lingkod niya, tayo po, kailangan very sensitive po tayo at tayong aware sa mga pamamaraan ng Diyos sa buhay natin. Alam niyo po kasi sa panahon natin, napakaraming tinig na tayo napapakinggan. Kapag umarap na tayo sa ating laptop, sa ating mga gadgets, ay napakarami ng tinig na mapapakinggan natin. Mga tinig na totoo at meron naman mga tinig na peke o fake news. Nang ibig kong sabihin, hindi nababasa. Alam niyo po, sa mga nababasa natin at naririnig, ito yung iba't ibang mga tinig na, kumbaga, nag-aanyaya sa atin na sinasabi na, halika, dumini ka. Ito ang iyong gawin. Dito ka pumunta. Napakarami pong yan. Kung hindi natin sasalain ang ating mga naririnig at tayo hindi babad sa salita ng Panginoon, ay sadyang tayo ay malilinglang ng sanlibutan. At ang ating kalaban, si Satan, gagawa ng paraan yan para tayo ay akayin o tayo ay hikayatin o tayo ay linlangin. Akala natin tama, mabuti, maganda, subalit ang dulo pala noon, kapahamakan. Minsan na natin napagbulay-bulayan ng ganyan na may mga bagay na akala ng tao ay tama, subalit ang kaduluhan pala noon, ang kahihinatnan pala noon, ay kapahamakan natin. So ito po ang tanong sa ating lahat. Tayo po ba ay sadyang nakikinig? Alam niyo po, kapag tayo ay nakikinig ng taimtim sa tinig ng ating Panginoon, kahit walang salita na tayong maririnig, katulad ngayon, for example, wala akong sasabihin, basta tahimik lamang, katahimikan lamang. Minsan po yung katahimikan, kung talagang tayo ay sadyang taimtim na lumalapit sa Panginoon, even the silence is loud and clear. Na subukan nyo na po ba yan? Naranasan nyo na po ba yan? Kapag kayo ay nananalangin, kapag tayo dumudulog sa Panginoon, mas mainam na yung mga salita na namumutawi sa ating labi ay mga kaunti lamang. Alam nyo po, kasi minsan kapag nananalangin, kapag ang dami-dami ng salita na lumalabas sa ating labi, ay hindi na para bagang mechanical na lang, para bagang lip service na lang, hindi talaga nanggagaling sa puso. Subalit kapag tayo po ay lalapit sa Panginoon sa panalangin, mainam na talagang marubdob, taimtim,
At kahit walang salita na lumalabas sa ating labi, ay nakakapangusap ang ating espiritu sa Diyos. Sapagkat batid naman ng Panginoon kung anong laman ng ating puso bago pa man tayo lumapit sa Kanya at manalangin. Kaya kapag tayo po ay taimtim na nakikinig sa tinig ng Panginoon, even the silence for us is loud and clear, malinaw na malinaw, at malakas nating napapakinggan ang sinasabi ng Panginoon sa atin. Subalit kung tayo po ay pinapakinggan lamang natin kahit po ngayon, kahit na paulit-ulit kong sinasabi ang salita ng Diyos, kung pinapakinggan lamang natin, ay wala pa ring talab sa atin. Kahit na tayo yung kinakausap, kahit tayo na yung tinuturuan ng Panginoon, pero pinapakinggan lamang natin, wala pa ring talab, dadaan lang sa ating tainga. Kasi nga, hindi natin sadyang dinirinig. Pinapakinggan lamang natin. Para lamang lumipas yung oras siguro, para lamang masabi na nakikinig tayo. Pero hindi naman talaga natin tinatanggap. Hindi talaga natin taimtim na dinirinig ang sinasabi ng Panginoon. So ito yung po yung pagkakaiba. Kung kaya tayo po, ay ito yung ating matutunan nawa sa oras na ito sa ating pagbubulay-bulay. Na malaman natin kung tayo nga ba talaga ay sadyang nakikinig sa Diyos. Dahil kung tayo nga po ay nakikinig, makikita yung pagbabago sa buhay natin. Hindi lamang nadaragdagan yung ating karunungan, kasi minsan nag-aaral tayo ng salita ng Panginoon para maragdagan lamang yung kaalaman natin. Para lamang masabi na alam mo ang mga nilalaman ng Bible, ng Biblia, mula sa Genesis hanggang Revelation. Pero hindi naman makita sa gawa. Taliwas na taliwas sa ating buhay yung mga pinapag-aralan natin, yung mga napapakinggan natin. Taliwas na taliwas sa ating sinasabi, maging sa lumalabas sa ating labi. Kasi nga, pinakinggan lamang natin. Kung kaya, every time we come before the Lord to study, to meditate His words, every time na nakikinig po tayo o tayo ay kasama sa mga pag-aaral, sikapin natin na hindi lamang natin pinapakinggan, kundi sadyang dinirinig natin ang bawat salita ng Panginoon. Sabi po sa Hebrews 3:15, if today you hear His voice, harden not your hearts. Kapag narinig mo ang salita ng Diyos, wag na nating patigasin ang ating puso. Minsan kasi marami sa atin, o ilan sa atin, kapag tayo na yung, kung tayo na yung tinatamaan ng salita ng Panginoon, palayang ilag natin. Marami pong ganyan, magaling umilag. Parang si Fernando po, talagang ang galing umilag, parang si Lito Lapid. At minsan, hindi pa natin talaga ina-acknowledge na tayo yon. Pero ang galing-galing natin magsabi na, may kakilala akong ganyan. Sana napakinggan niya ito. Nawa kapag tayo po ay lumalapit sa Panginoon at nakikinig sa salita ng Diyos, ito po ay bigyan natin ng personal at practical application in our life para hindi po nasasayang ang salita ng Panginoon at sadya nating napapakinggan, naririnig talaga, hindi lamang dumaraan sa ating mga tainga. Sabi po sa Romans 10:17, faith cometh from hearing the words of God. Ang pananampalataya daw ay tumatatag, tumitibay, ang ating pananalig at pananampalataya at pagkakilala sa Diyos sa pamagitan ng ating pakikinig sa Kanyang mga banal na salita. Salamat sa Panginoon at meron po tayong ganitong mga PBB Live. Salamat sa Diyos meron ganitong mga teknolohiya na aside from our personal study ay meron pong ibinibigay sa atin ng Panginoon na ganitong pagkakataon na tayo ay nakapakikinig ng salita ng Diyos, na tayo ay napapaalalahanan, na tayo ay naitutuwid po natin yung ating mga maling landas. Kasi po kapag tayo ay mag-isa lamang na nag-aaral, mag-isa lamang nagbabasa, ay minsan hindi natin alam na kung tama ba yung ating pagkakaunawa o sa ating binasa. Subalit kapag tayo po ay sama-sama nag-aaral, sama-sama nakikinig, katulad po nito, ay nagkakaroon ng check and balance. Nalalaman mo na, ay, tama pala yung aking pagkaunawa. Ay, hindi pala ganito ang dapat kong gawin. Ganito pala ang itinuturo ng Panginoon.
At ang salita ng Panginoon ay laging meron pong ang tawag din revelation. May bagong itinuturo sa ating Panginoon every time we read and meditate the words of God. Kahit na sabihin natin, ay narinig ko na yan dati, napakinggan ko na yan dati, napag-aralan ko na yan dati. Pero every time that we come before the Lord and seek His words, at sadya talaga tayong taimtim na nakikinig, malalaman natin, makikita natin na merong itinuturo sa atin ng Diyos sa bawat isa. Sabi po ng salita ng Panginoon sa John 10:27, ang Panginoon po ang nangusap, ang aking mga tupa ay nakakakilala sa aking tinig. Kilala ko sila at sila'y sumusunod sa akin. Sabi ng Panginoon, ang tunay ko mga tupa, alam nila ang aking tinig. At kapag narinig nila ang aking tinig, sila ay sumusunod at sila'y tumatalima sa aking tawag. Kaya ito po ang tanong sa atin sa bawat isa. Naririnig po ba natin ng malinaw na malinaw ang tinig ng Diyos? O para tayong si Samuel, nung hindi niya pa lubos nakilala ang Diyos, napapakinggan niya lamang pero hindi niya alam na ang Diyos ang tumatawag sa kanya. Gayon din po sa ating lahat. Papaano natin higit na maririnig ang salita ng Panginoon? Dapat meron po tayong personal relationship with God. Ng ating kalagayan sa harapan ng Panginoon ay hindi lamang hanggang labi, kundi tunay na nasa puso natin. Meron tayong dalisay na pagkakilala o relasyon sa ating Panginoon. At sa pamamagitan nun, malinaw na malinaw ang tinig ng Diyos sa atin. At tulad nga ng aking nabanggit kanina, ang Diyos ay nangungusap hindi lamang po sa pamamagitan ng ganitong katulad ng PBB Live. Ang Diyos ay nangungusap rin sa atin araw-araw. Sa mga kaganapan nangyayari sa ating buhay ay merong mga nais na ituro ang Panginoon. Katulad po ngayong krisis na ating kinakaharap. Marami sa atin ang nag-aalala, nangangamba, hindi alam kung ano ang gagawin, minsan natatakot. Subalit may dahilan kung bakit pinayagan o the Lord allows, the Lord permits na tayo, ang bawat isa, ay humarap sa ganitong krisis ngayon sa ating buhay, sa ating panahon. Nawa maging malinaw na malinaw sa atin ang tinig ng Diyos kung ano ang kanyang nais na matutunan natin. Ilang buwan na po ang lumipas sa ating lockdown. May mga realization na po ba tayong natutunan? Dapat matapos po itong lockdown ay tayo, ang bawat isa, ay isa ng bagong nilalang. Ika nga, ang ibig kong sabihin, meron tayong natutunan. Nalaman natin kung anong mas mahalaga at hindi mahalaga. Katulad po ngayon, nalaman natin na ang higit na mahalaga po ay yung ating kalagayan sa harap ng Panginoon. Hindi ang salapi, hindi ang kapangyarihan, hindi ang katanyagan, o ano pa man, hindi ang tao. Ang mahalaga po talaga, at yan po ay dapat nating isa puso, ay kung ano po ang kalagayan natin sa harap. Ang Diyos ay nangungusap sa atin. Ang tanong, nadirinig po ba natin na malinaw ang tinig ng Diyos? O napapakinggan lamang natin? Ito po nawa ang ating isa puso, dalhin at patuloy na pagnilay-nilayan at bigyan natin ng practical na aplikasyon sa ating buhay sa bawat isang naririto at nakikinig sa banal na salita ng Panginoon. Purihin po natin ang Diyos at pagpapala sa bawat isa. Sa sandaling nagdidilim aking paligid, at ang araw ko ay di na sumisilip. Kung ako ay nasa bingit ng panginip, sa landas kong puro tinik at napakatirik, di ako mangangamba dahil di nag-iisa. Nariyan ka, O Diyos, sa dalangin agad na tutugon. Ako'y dirigin sa lahat ng oras
mananaling sa'yo. Nariyan ka, O Diyos, nariyan ka. Kung akala ko'y di ko na makaya, ang bigat ng pagsubok naging dala-dala. Kung nawawala ng ang lakas ko at pag-asa, ikaw ay nasa aking tabi, umaalalay ka. Di ako mangangamba, dahil nariyan ka na. Nariyan ka, O Diyos, sa dalangin agad na tutugon. Ako'y diligin sa lahat ng oras, ako'y mananalig sa'yo. Nariyan ka, O Diyos. Sa daluyong man ng dagat, sa gitna man ng unos, ikaw ay nasa aking tabi, hindi ako matatakot. Nasa puso laging ang pangako mo. Nariyan ka, O Diyos, sa dalangin agad na tutugon. Ako'y diigin sa lahat ng oras, ako'y mananalig sa'yo. O Diyos, sa dalangin agad na tutugon. Ako'y diigin sa lahat ng oras, ako'y mananalig sa'yo. Nariyan ka, O Diyos, nariyan ka. Amen. Nariyan ka. Tunay nga Panginoon, kami po ay nagpapasalamat, O Diyos. Tunay nga Panginoon na lagi po kayong nariyan sa aming tabi. Hindi nyo kami iniiwan kailan pa man. Hindi nyo po kami pinababayaan. Salamat sa inyong mga banal na salita na aming natanggap at narinig ng bawat isa. Dalangin po namin Panginoon na ito ay aming taimtim na dinirinig at hindi lamang po namin pinakinggan. Ito po ay aming babaunin at dadalhin isa sa puso. Ito po nawa ang siyang naming gagawin at ipapamuhay. Salamat O Diyos sa inyong pong kabutihan, sa inyong katapatan. Hindi po kayo nagsasawa na kami abutin. Hindi po kayo nagsasawa O Diyos na kami ay turuan at paalalahanan. Ama, salamat sa inyo pong pagmamahal, sa inyong kalinga, sa inyo pong pag-iingat sa bawat isa. Patuloy po kaming dumadalangin na sa inyo pong mga lingkod na naririto ngayon sa inyong paanan. Kami, Ama, ay patuloy na sa inyo, O Diyos, ay magtitiwala. Alam po namin na kayo ay nangungusap sa bawat nangyayari at nagaganap. May nais po kayong ituro sa amin. Ama, dalangin po namin, O Diyos, na maging malinaw sa amin ang inyong tinig. Ang nais nyo po na aming matutunan. Ama, pagpapala po ang igawad nyo sa bawat isa, sa aming mga tahanan, sa aming sambayanan, sa aming mga mahal sa buhay, kasama man po namin sila o nasa Pilipinas o ibang bahagi ng mundo, maging sa aming mga trabaho at sa gawa ng aming mga kamay. Patuloy na pagpapala ang inyo pong ipagkaloob sa inyong lingkod. Dumadalangin din po kami, Panginoon, ng kagalingan sa anumang mga sakit at karamdaman na nadarama o nararanasan ng bawat isa. Kayo po ang aming dakilang manggagamot. You are our healer, and with you, Lord, nothing is impossible. Kung kaya nga po sa kapangyarihan ng iyong pangalan at sa pananalig na aming taglay, inaangkin po namin ang kagalingan na nagmumula sa inyo sa bawat isa, o maging sa mga mahal po namin sa aming mga buhay,
o maging sa aming mga kababayan. Ama, kami dumadalangin na patuloy po nyo kaming ingatan sa mga lumalaganap na sakit sa virus at pinangahawakan po namin ang inyong banal na pangako na hindi ito makalalapit sa bawat isa. Kami po ay inyong iingatan. Dumadalangin din po kami, Panginoon, ang inyo pong pag-iingat sa mga kababayan namin sa Pilipinas na ngayon po ay may bagyong dumating o nararanasan. Father God, dalangin ko po na pag-iingat, ang inyo pong pag-iingat, ang maranasan ng bawat isa, na inyong mga lingkod, na sa inyo lamang ang nagtitiwala at nananalig. Muli, Ama, maraming salamat. Ito po ang aming dalangin sa tanging pangalan lamang po ng inyong anak na si Jesus, na aming Panginoon at aming tagapagligtas. Ang bawat po isa na pinagpala ng Diyos sa araw na ito, sa oras na ito, sama-sama po tayong magwika ng Amen. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita ipagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Habang buhay, papupurihan ka. Habang buhay, maglilingkod sa'yo. Habang buhay, pag-ibig ko sa'yo'y iaalay. Muli po, maraming salamat sa bawat isa na nakasama natin at nakabahagi sa araw na ito sa ating PBB Live. Nawa po ang salita ng Diyos ay naging pagpapala sa ating lahat. Baunin po natin, dalhin po natin ang kanyang mga banal na aral. Mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita ipagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Salamat po ng marami sa mga bumabati po sa inyong lingkod, sa mga message po na ipinararating po ninyo. Akin po itong nababasa. Salamat ng marami sa inyong masugid na pagsubaybay po sa ating PBB Live. Maglilingkod sa'yo habang buhay. Pag-ibig ko sa'yo'y iaalay. Salamat din po sa mga bago natin tagapakinig, sa mga ngayon pa lamang po naririto sa PBB Live. Salamat ng marami. Ang ating pong PBB Live pagkatapos ng live airing nagiging recorded, so pwede natin siya mapakinggan anytime of the day. Kung tayo po ay nagpapahinga o kaya naman sa ating personal meditation, pwede po natin siyang balik-balikan at mapakinggan muli. At meron po tayong YouTube channel, ang PBB Live YouTube channel. Ang ating po mga mensahe na ipinapahayag po dito ay sinisikap po nating isalin sa YouTube. So pwede natin siya mapakinggan doon at pwede natin po siyang ma-share sa ating mga kaibigan, mga kasamahan. Habang buhay, papupurihan ka. Habang buhay, maglilingkod. Bumabati po tayo ng maligayang kaarawan. Happy birthdays sa mga nagdaraos ng kanilang kaarawan sa araw na ito. At maging tomorrow, 15 of May, advance happy birthdays sa mga kasama natin. Muli po, maraming salamat sa pamagitan ng awiting ito. Pansamantala magpapaalam ang inyong lingkod. Hanggang muli sa darating na bukas, magsama-sama po tayo sa ganito pa rin pong oras. Ito po inyong lingkod, Pastor Mastavas. God bless everyone. Pagpalain tayo ng Panginoon.
maglilingkod sa'yo